Isang makatindig balahibong palahaw ang gumising kay Jason sa kanyang pagkakahimbing. Dali-dali siyang bumangon at umakyat mula sa basement kung saan siya natutulog. Laking gulat niya nang makita sa kusina ang kanyang biyanan na siya palang pinanggagalingan ng malakas na pagiyak. Paglingon niya sa sala, andon at nakaupo ang kanyang asawa. Hawak ang kanyang dugong leeg. Nang tanungin niya kung anong nangyari, halos walang emosyong sinagot siya ng kanyang may bahay. Hindi mo na makukuha sa akin ang mga anak ko ngayon. Bago pa makatugon sa sinabi ng asawa, dumating ang mga pulis at agad na dinala ang litong-litong si Jason sa labas ng kanilang bahay. Sa gitna ng kaguluhan sa paligid, tila huminto ang kanyang mundo nang marinig ang isang boses mula sa radyo ng pulis na kanyang katabi. Dalawang wala ng buhay na bata ang natagpuan sa loob ng bahay. Ang kasong ito ay isang patunay na minsan kayang daigin ng pagiging makasarili at mapaghiganti ang pagmamahal na dapat sana'y walang kapantay at walang katapusan. Ito ang kaso ni Brandy Worley. Taong 2009 nang ikasal sina Brandy at Jason Worley matapos ang 2 taong engagement at sila'y nanirahan sa Darlington, Indiana sa Amerika. Agad na nagdalang tao si Brandy, ngunit naharap agad sa pagsubok ang batang pamilya nang isilang niya ang kanilang panganay na si Tyler na 10 weeks premature. Nahirapan man, noon din nabuo ang pangako nila Brandy at Jason sa isa't isa. Kahit anong mangyari, uunahin nila ang kapakanan ng kanilang mga anak, higit sa kanilang mga sarili at higit sa pagsasama nilang mag-asawa. Nasundan si Tyler ng isang baby girl noong 2013 na pinangalanan nilang Charlie. Bilang isang software engineer, maayos na nabuhay ni Jason ang kanyang pamilya at afford nila na manatili ang si Brandy sa bahay para makapag-focus sa pag-aalaga sa mga bata. At sa loob nga ng ilang taon ay naging maayos at masaya ang mag-anak hanggang sa dumating ang kalagitnaan ng taong 2015. Ang mga sumusunod na detalye tungkol sa mga naging problema ng mag-asawang Jason at Brandy Worley ay hindi nalaman ng mga tao mula sa mga testimonya sa trial o maging sa isang interview. Lahat ng aking isasalaysay ay hango sa post ni Jason sa website na Reddit na may pamagat na I am 30 male, having a hard time coping with my wife, 29 female, having cheated on me with our neighbor, 51 male. Gamit ang username na Jason in Hell, ito ay pinost niya sa subreddit na relationship advice ilang linggo lang bago mangyari ang malagim na krimen. Noon ngang 2015, mas lumawak ang naging responsibilidad ni Jason sa trabaho kaya naging mas abala siya at madalas nawala sa bahay. Sumabay pa sa kanyang stress ang kanyang obserbasyon na tila may nagbago sa pakikitungo sa kanya ni Brandy. Para bang nanlamig ito sa kanya. Nung una, binaliwala niya lang ang pakiramdam niya na ito pero napansin niya na madalas pangiting-ngiti ang asawa habang may ka-text. At noon ng May 2015 ay nadiskubre niya na biglang may password na ang telepono ni Brandy na never naman itong ginawa. Nang tanungin niya kung bakit ganon, ang sabi ng asawa ay mayroon daw itong surprise Father's Day gift sa kanya. Kaya nilagyan niya ng password ang kanyang phone para hindi siya mabuko. Naniwala naman sa kanya si Jason. Di nagtagal, ang surprise na ito ay ibinunyag na rin ni Brandy. Papagawa niya daw ng sarili niyang home office ang asawa at kinuha niya ang serbisyo ng kanilang kapitbahay na kontraktor. Ayos na sana ang lahat at dapat ay natahimik na si Jason nang malaman nito, di ba? Yun nga lang, nagpatuloy pa rin ang mga kakaibang kilos ni Brandy at hindi pa rin niya inalis ang password sa kanyang phone. Isang beses, nang iwan ng babae ang kanyang telepono para maligo, ay agad itong binuksan ni Jason bago pa ito uli manghingi ng password. Nang i-check niya ang mga messages, ay nabasa niya ang mensaheng ito ng asawa sa kanilang kapitbahay na kontraktor. Kung sa iba ay isa na itong matibay na ebidensya, para kay Jason, malamang daw ay isa lang itong joke ni Brandy. Dahil ganun daw talaga ang sense of humor nito. Naniniwala din siya na hindi siya magagawang pagtaksilan ng asawa. Isa pa, yun lang naman ang nakita niyang may pagka-flirty na message sa pagitan ng dalawa. Kaya baka wala lang yun. Kinalaunan, nadiskubre ni Jason na agad palang binubura ng asawa ang mga pag-uusap nila ng nasabing kapitbahay. Lumipas sa mga linggo at napansin ni Jason na kahit napakadalas pumunta sa kanila ng kapitbahay nilang kontraktor, ay tila hindi naman matapos-tapos ang tinatayo nitong home office. Noon ay tumindi na lalo ang hinala niya kaya chinek niya na rin ang lokasyon ni Brandy sa pamamagitan ng Google Timeline. Nalaman niya na may mga pagkakataon na ino-off ng babae ang GPS ng kanyang phone at syempre sa isip ni Jason ay may itinatago ito. Kaya nga nagdesisyon na siya na panghimasukan na ang privacy ng asawa.
para masagot na ang marami niyang katanungan. Sinabihan niya si Brandy na kailangang installan ng bagong antivirus ang kanyang phone. Pero ang totoo, ininstallan ito ni Jason ng anti-theft software para mai-on niya ang GPS nito kahit patayin ito ng asawa. Sinet up niya rin sa telepono ng asawa ang message backup and restore nang sa gayon ay magkaroon siya ng access sa mga text messages ni Brandy. Nang sumunod na araw, hiniram ng nanay ni Jason ang kanyang dalawang apo kaya naiwang mag-isa si Brandy sa kanilang bahay habang nasa trabaho naman si Jason. Dahil nababasa niya na ang lahat ng text ng asawa, nalaman niya na buong araw kausap nito ang kanilang kapitbahay at niyayaya niya itong makipagkita pero may trabaho naman ang lalaki. Nang gabing yon, silang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak ay nag-dinner pa sa labas kasama ang kapitbahay nilang kontraktor, ang girlfriend nito at ang kanilang anak. Siyempre, pinilit ni Jason na umakto ng normal sa buong oras na magkakasama sila. Pagkatapos kumain ay nagkayayaan si Brandy at ang girlfriend ng kanilang kapitbahay na manood ng sine. Habang nasa sinehan ng dalawang babae, ang kanilang mga partners ay bumalik sa bahay nila Jason para bantayan ang kanilang mga anak habang naglalaro ng video games. Nang mga oras na yon, nababasa ni Jason ang palitan ng mensahe ng lalaki sa kanyang harapan at ng kanyang sariling asawa. Sexual ang tema ng kanilang pag-uusap at nagpadala pa nga ng malaswang larawan si Brandy sa lalaki. Pero ang pinakadumurog sa puso ni Jason ay nang magsabihan ng dalawa na mahal nila ang isa't isa. Labis na pagtitimpi ang kinailangan ni Jason para hindi niya masapak ng mga oras na yon ang kanilang kapitbahay. Na makabalik ang dalawang babae mula sa sinehan, pinapunta ni Jason ang mga bata sa isang kwarto at doon sila pinaglaro. Pagbalik niya sa sala, agad niyang kinumpronta ang asawa at ang kapitbahay. Todo tanggi naman si Brandy, subalit nang ipinakita ni Jason ang mga mensahe, sabi ng babae ay unang beses lang daw umabot sa ganoon ang usapan nila. Pati ang pagpapadala ng sexual na litrato ay dinenay din niya nung una. Pero nang ipakita ni Jason ang pruweba, unang beses niya rin lang daw ginawa yun. Nang tanungin kung may nangyari na ba sa kanila, wala daw, sabi ng dalawa. Dito, wala nang ebidensyang hawak si Jason dahil hindi pa naman niya nahuli sa akto ang dalawa. Habang nangyayari ang bookingan, ay gulat na gulat din ang girlfriend ng kanilang kapitbahay. Pagkatapos ng pangyayaring yon, sinabi ni Jason sa asawa na gusto niya nang makipaghiwalay dito. Tinakot naman siya ni Brandy na kung gagawin niya yon, sisiguraduhin niya na hindi niya na makikita ang kanilang mga anak. Kapag nalaman daw na nagtangka si Jason na tapusin ang sarili noong nasa high school ito, tiyak na hindi sa kanya mapupunta ang mga bata. Sinisi rin ni Brandy si Jason dahil sobrang busy daw nito at wala nang panahon sa kanya, kaya nagawa niyang maghanap ng atensyon sa iba. Dahil magulo pang sitwasyon, nagkasundo sila na maghiwalay pansamantala. Naiwan si Jason sa kanilang bahay at si Brandy at ang kanilang mga anak ay nanatili muna sa bahay ng ina ni Brandy. Kinabukasan, panay ang text ni Brandy sa asawa dahil pinaliwanag niya daw sa mga anak kung bakit nila kailangang umalis ng bahay at iyak daw ng iyak ang mga ito. Agad naman silang pinuntahan ni Jason para kausapin. Ang sabi daw sa kanila ng nanay nila, kailangan nilang umalis dahil galit ang daddy kay mommy. Nang sabihin daw ni Tyler na gusto niyang umuwi sa kanyang daddy, ang sabi daw ng ina ay hindi pwede. Sa isip tuloy ng bata, hindi siya pwedeng umuwi dahil galit din sa kanya ang ama. Dahil umiiyak si Tyler, panay din ang iyak ni Charlie, kahit malamang hindi niya naman naiintindihan ang nangyayari sa edad na 3. Nang mga sandaling yon, nagkaroon ng realisasyon si Jason. Ang sabi niya, I realized she was going to drag the kids through hell if I left her, so I swallowed my feelings and begged her to stay. Pumayag si Brandy nang hilingin ni Jason na bumalik na sila sa bahay. At dahil alam niya na kontrolado na niya ang sitwasyon, inutusan pa ng babae na mag-sorry si Jason sa kanilang kapitbahay. Dahil takot na idamay ni Brandy ang mga anak, sinunod na lang ito ni Jason at sa katunayan, nagpatuloy ang pagha-hangout nila kasama ang naturang kapitbahay. Nagpakababa at nagtimpi na lang si Jason para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sa mga sumunod na buwan ay tila na nahimik naman ang lahat pero nasa isip pa rin lagi ni Jason ang mga ginawa ng asawa. Isang taon matapos ang nangyari, nalaman niya na pinadalhan muli ng larawan ni Brandy ang parehas na kapitbahay. Nang tinanong niya ito, sabi ng babae ay wrong send daw at sa kanya daw talaga niya ipapadala ang nasabing larawan. Hindi man naniwala ay pinalagpas na lang ito muli ni Jason. Nang sinulat ni Jason ang post na ito ay around October 2016. Ayon sa kanya, ilang buwan man ang lumipas na tila tahimik ang kanilang pagsasama, hindi pa rin siya mapanatag at hirap na mag-move on.
Pinahayag din niya ang pag-aalala na baka pagbuntunan ng galit ni Brandy ang kanyang mga anak kapag hiniwalayan niya ito. This is going to sound stupid, but I feel like I have a part of my brain that I cannot shut off, that is always thinking. The only thing I think about is her and him, and if I did the right thing. My job performance has suffered and I feel like I haven't gotten sleep in months. I'm afraid that after this much time, and the fact that I begged her back, that to say that I want a divorce now would only make her more vindictive towards my children and I. Tungkol sa pagdamay sa kanyang mga anak ng kanilang sariling ina, sa kasamaang palad ay hindi nagkamali ang hinala ni Jason. Maraming mga Redditors ang sumagot sa kanyang post. Marami ay hindi makapaniwalang nanatili siya sa piling ng asawa. Ang iba ay ipinaliwanag sa kanya na lalong makakasama sa mga bata ang lumaki sa isang toxic na tahanan. Subalit lahat sila ay iisa lang ang payo. I-divorce niya na si Brandy. Makalipas ang ilang araw, nag-post ng update si Jason sa Reddit na may title na I'm taking your advice. At ang sabi niya, instead of trying to fix something she doesn't want to fix, she has refused counseling several times in the past before this even happened. I am going to get myself and my kids out. I meet with an attorney next week. Thank you everyone for helping me see how far I had my head up my ass. Nang lumabas ang update na ito, nagalak ang mga taong nakabasa sa original post ni Jason, lalo na yung mga nagbigay sa kanya ng advice. Kung pamilyar kayo kung paano ang mga forum sa Reddit, alam nyo na maghihintay ang mga tao ng update, lalo na sa mga kwentong ganito. Pero matapos ang post na ito, tila naglaho si Jason in hell na parang bula. Hanggang isang araw, gumulantang ang balitang ito hindi lang sa Darlington, kundi sa buong bansa. Dito na rin napagtagni-tagni ng ilang Redditors na pamilyar sa post ni Jason ang mga impormasyon at mga pangyayari. Hindi nila lubos maisip na ito ang magiging update sa istoryang kanilang sinubaybayan. Ayon sa investigasyon, noong November 16, 2016, nag-file ng divorce si Jason at ipinaalam niya agad ito kay Brandy. Nilinaw din ng lalaki na gagawin niya ang lahat para makuha ang kustodiya ng kanilang mga anak. Ayon sa isang interview kay Jason, sa pagkakaalam daw niya ay naintindihan naman ng asawa kung bakit niya iyon ginawa. Noong hapong ding yon, nagpunta ang buong mag-anak sa isang dance program ng bunsong si Charlie at kinagabihan ay naghapunan sila sa bahay. Matapos kumain ay nagsabi si Brandy na pupunta daw siya ng Walmart para bumili ng mga gagamitin ni Tyler sa kanyang school project. Subalit ang totoo, pumunta siya ron para bumili ng isang combat knife na pagka-uwi ay kaagad niyang itinago sa kwarto ni Tyler. Naglaro pa ang pamilya sa kanilang living room bago pinatulog ni Jason sa kani-kanilang mga kwarto ang kanyang mga anak. Dahil hiwalay na, si Jason ay natulog sa isang air mattress sa kanilang basement, samantalang sa kanilang kwarto naman natulog si Brandy. November 17, 2016. Madaling araw nang gisingin ni Brandy ang panganay na si Tyler at sinabing magsi-sleepover daw sila sa kwarto ni Charlie. Pupungas-pungas na bumangon ng bata at pumunta sa silid ng kapatid. Kasunod ang ina na bago lumabas ng kwarto ay palihim na kinuha ang tinago nitong kutsilyo. Pagdating sa silid ni Charlie, agad na sinaksak ni Brandy ang 7 taong gulang na si Tyler sa leeg nito ng 3 beses. Nagising ang bunso sa komosyon at dahil madilim, hindi niya nakita ang ginawa ng ina sa kanyang kuya. Tinanong ng bata ang ina kung ano ang nangyayari, na sinagot naman ito ng wala at bumalik na lang daw siya sa pagtulog. Tumalima naman ang bata, subalit ilang sandali lamang ay siya naman ang isinunod ng ina. Gaya ni Tyler, nasa 3 beses din sinaksak sa leeg ni Brandy ang 3 taong gulang na si Charlie. Ang magkapatid ay nasawi ng walang kalaban-laban sa kamay ng taong dapat ay numero 1 promotekta sa kanila. Nang maisakatuparan na niya ang malagim na plano, ilang beses namang tinarak ni Brandy ang parehas na patilim sa kanyang leeg at sinugatan din ang kanyang mga pulso, na ayon mismo sa kanya ay dahil sa kanyang kagustuhang makasama ang kanyang mga anak. Ilang sandali pang lumipas, tinawagan ni Brandy ang kanyang ina para sabihin ang kanyang ginawa. Inutusan nito ang anak na tumawag sa 911 at dali-daling tumungo sa bahay nito. Ito ang nakakakilabot na 911 call ni Brandy bandang 4:35 ng umaga. County 911, where's your emergency? 203 South Madison Street, In what town? Darlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley.
And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to take my kid. I won't let him find my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. Kapansin-pansin ang kawalan ng emosyon ng babae sa kabila ng karumal-dumal nitong mga pahayag. Binanggit din ito na marami siyang ininom na Benadryl o yung gamot na pang-allergy na nakakaantok. Bukod sa pag-amin sa ginawang krimen, tinukoy niya rin ang motibo sa ginawa at iyon nga ay ang pakikipaghiwalay sa kanya ng asawa at pagbabanta nito na kukunin ang kanyang mga anak. Nang dumating ang mga pulis, natagpuan nila si Brandy sa sala na sugatan at ang ina nito sa kusina na panayang iyak. Naroon din si Jason na tuliro at walang kaalam-alam sa malupit na sinapit ng kanyang mga anak. Hanggang sa aksidente niya ngang marinig mula sa walkie-talkie ng isang pulis ang napakasakit na katotohanan na wala na ang kanyang pinakamamahal na sina Tyler at Charlie. Dineretso sa ospital si Brandy para magamot ang kanyang mga sugat at nanatili siya roon ng 1 linggo. Pagkatapos ay agad siyang inaresto para sa 2 counts of murder. Siya ay nag-plead ng not guilty by reason of insanity. Ayon sa kanyang mga abogado, si Brandy raw ay may post-traumatic stress disorder o PTSD at meron din itong malalang depresyon. Mariin namang kinontra yan ng prosecution at iginiit na pinagplanuhan ng akusado ang krimen at alam nito ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng trahedya ay nag-post ng update si Jason sa Reddit na kinokompirma na pamilya nga niya ang nasa balita. Nagpasalamat din siya sa tulong at payo na ibinigay sa kanya sa nasabing forum. Noong March 2017, naisapinal ang divorce ni Brandy at Jason. January 2018, binago ni Brandy ang kanyang plea sa guilty at noong March 2018, para sa walang awang pagpatlang sa kanyang 2 anak na sina Tyler at Charlie, siya ay nasentensyahang makulong ng 120 taon. May halong pait ang mga ngiti ni Jason nang inalala ang kanyang 2 anak. Si Tyler umano ay isang masayahing bata at sobrang hilig sa sports. Pangarap niya rin daw na magkatrabaho ng may kinalaman sa computers, katulad ng kanyang daddy. Si Charlie naman daw ay nagsisimula ng magkaroon ng sarili niyang personalidad. Napakahilig daw nitong mag-dress up at hindi lumalabas ng bahay nang hindi nakatirintas o nakaribon ang kanyang buhok. Mapagmahal sa isa't isang magkapatid at malambing din ang mga ito sa kanilang mga magulang. Ayon kay Jason, gabi bago mangyari ang krimen ay pinipilit daw siya ni Brandy na sa couch sa sala na lang matulog imbis na sa basement. Habang buhay daw niyang iisipin kung ano kaya ang nangyari kung hindi siya sa basement natulog noong gabing yon. Maaaring nailigtas niya ang kanyang mga anak o maaaring namatay din siya kasama nila. Anya, dala niya sa kanyang konsensya na hindi niya nagampanan ang responsibilidad ng isang ama, ang protektahan ang kanyang mga anak. Ilang buwan matapos ibaba ang hatol kay Brandy, gamit ang ibang account ay nag-post muli si Jason sa Reddit ng update tungkol sa kanyang kasalukuyang lagay. Ayon sa kanya ay medyo mas mabuti na daw ang kanyang kondisyon, pero syempre may mga araw pa rin na napakahirap para sa kanya. Tungkol sa naging sentensya kay Brandy, hindi niya daw nanaisin na makuha nito ang death penalty. Sa loob ng 9 na taon na kanilang pagsasama ay nakuha daw ni Brandy ang lahat ng kanyang ginusto. Ngayong nais daw nitong mamatay, hindi daw hahayaan ni Jason na masunod muli ang gusto ng babae. Ibinahagi din ni Jason ang masamang pagtrato sa kanya ng mga magulang ng kanyang ex-wife. Dahil sa mga magulang ni Brandy ang bahay na kanilang tinirhan, matapos ang nangyari ay pinalayas daw nila si Jason at naging pahirapan para sa kanya na makuha ang kanyang mga naiwang gamit. Napapansin niya rin daw na minamanmanan siya ng pamilya ni Brandy, na ultimo sa pagdalaw niya sa puntod ng kanyang mga anak ay nakasunod ang mga ito. Pakiramdam niya daw ay nais siyang takutin ng mga ito, kaya hindi niya na mabisita ng madalas ang huling hantungan ni na Tyler at Charlie. Tinapos ni Jason ang kanyang post sa isang aral na kanyang natutunan at nais ibahagi sa lahat ng mga kabasa. Bigyan ng panahon ang ating mga mahal sa buhay at siguraduhing alam nila kung gaano natin sila kamahal. Ayon sa kanya, I had the fortune that the last thing my children ever heard me say was, I love you, good night, I will see you in the morning. Para sa marami, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay walang kapantay, walang hinihinging kapalit at walang katapusan. Sa lahat ng pagkakataon, handang magsakripisyo ang ina para sa ikabubuti ng kanyang anak. Uunahin ang kanilang kapakanan bago ang sarili.
itataya ang buhay para sa kanilang kaligtasan. Kaya nga tuwing may mababalita na kasong tulad nito, tila ba hindi maarok ng ating isip kung paano niya yun nagawa? Minsan, pinipili na lang nating paniwalaan na mayroon siyang malalang sakit sa pag-iisip dahil yun lang naman ang posibleng eksplanasyon sa ganitong klaseng krimen, di ba? Subalit ang totoo, sadyang may mga tulad ni Brandy Worley na ang tingin sa kanilang mga anak ay sandata o instrumento na handa nilang gamitin para makapangmanipula o makapaghiganti. Naway pagdusahan niya habang buhay ang ginawa niyang pinakamasahol na pagtataksil, hindi sa kanyang asawa, kundi sa dalawang musmos na lubos ang pagmamahal at tiwala sa kanya. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa tingin niyo, plano kaya talaga ni Brandy na tapusin din ang buhay niya noong gabing yon? At balak niya rin kayang pasangin si Jason? Share niyo lang ang opinion niyo sa comment section. Don't forget to like this video kung nagustuhan niyo at subscribe na rin po for more content na tulad nito. Salamat sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!